Hoy, paslit, ang lakas ng loob mong hamarang sa daan ko. Dinungisan mo ang damit ko, paano mo ito babayaran? Patawad po, pasensya na po. HMPH. Akala mo ba matatapos sa patawad lang ang lahat? Alam mo ba kung ilang mahiwagang bato ang halaga ng damit kong ito? Kahit ibenta pa kita, hindi mo ito mababayaran. Tingnan mo nga ang suot mo. Malamang galing ka sa kung anong liblib na kabundukan. Nako, binangga niya ang bayaw ni Chen Weijun. Yari ang batang yan. Hindi mo kayang magbayad, hindi ba? Kung ganoon, sasama ka sa akin. Magtatrabaho ka bilang alipin ko ng ilang taon para pambayad utang. Bitawan mo siya, munting amo, bugbugin mo siya. Pero sabi ni ama, bawal manakit ng tao ng basta-basta. Kaibigan, matuto tayong magparaya at magpatawad. Hindi naman niya sinasadya. Sino ka ba para makialam sa gulo ko? Sapat na siguro ito para sa damit mo. Sapat na po, sapat na, pasensya na po, hindi ko po kayo nakilala agad. Ha ha ha. Ayos ka lang ba? Ayos lang po. Salamat po. Ako nga pala si Yanchi. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Yaya. Yaya, ang cute naman ng pangalan mo. Nag-iisa ka lang bang pumunta rito sa lungsod ng Tiansoy? Opo, lumabas ako para mag-ensayo. Tamang-tama, nag-ensayo rin ako rito. Kabisado ko ang lungsod ng Tiansoy. Gusto mo bang ipasyal kita? Sige po, sige po. Mukha siyang tusong soro kung ngumiti. Pakiramdam ko hindi siya mabuting tao. Dudu, napakabait niya kaya. Anong mabait ka riyan? Mag-ingat ka, baka ibenta ka na niya nang hindi mo namamalayan. Dudu, kung ano-ano ang sinasabi mo. Tikman mo ito, isa ito sa pinakasikat na pagkain dito. HMM, ang sarap nga. Mas masarap pa ito sa inihaw na karne na niluluto ni ama. Ang luto ng amo ay isang sakuna sa kusina. Wala ngang binatbat yun dito. Mag-ingat ka, mainit yan. Uminom ka muna para mawala ang umay. Napakabait mo talaga, Yanchi. Siyempre naman, kapag nasa malayo tayo. Normal lang naman sa magkakaibigan ang magtulungan. Yaya, nakikita kong hindi biro ang lakas mo. Pero parang hindi pa gaanong matatag ang kapangyarihan mo. Anong klaseng teknik ba ang sinasanay mo? Kahit ako, hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Itinuro lang yun sa akin ng aking ama at ina. Sabi nila, medyo espesyal daw ang dugo ko. Gaano naman ka-espesyal? Bakit parang masyado ka namang mausisa? Maliit ka lang na dragon, pero napakamapagtanggol mo sa amo mo. Wala akong masamang intensyon. Pakiramdam ko lang kasi, kakaiba ang paraan ng pagsasanay ng pamilya mo. Gusto ko lang sana tayong magbahagi na ng mga natutunan natin sa pagsasanay. Dudu, huwag kang bastos. Munting amo, huwag po kayong basta-basta magtitiwala sa iba. Hindi masamang tao si Chenling. Yaya, tingnan mo oh. Iyan sa harap ang sinasabi kong lihim na lugar para sa pagsasanay, ang Lingzigo. Ang enerhiya sa loob niyan ay napakalaking tulong para patatagin ang iyong kapangyarihan. Pero mukhang napaka-abandonado naman yata ng lugar na yan. Munting amo, huwag po kayong tutuloy dyan. Kinikilabutan ako sa loob, parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa buong katawan ko. Mas bagay pa yatang tawaging Duanhango ang lugar na yan. Haha, Dudu, masyado ka lang mapaghinala. Siyempre, lihim na santuaryo yan kaya natural lang na walang tao. Kung hindi ka naniniwala, ako muna ang mauunang papasok sa loob. O Dudu, tingnan mo, wala namang nangyari, di ba? Ano? Anong ibig sabihin nito? Tama si Dudu. Ang tawag talaga sa lugar na ito ay Duanhango. Kaya pala. Taglay mo ang dugong Chaos. Talagang pinaghintay mo ako ng matagal. B, bakit? Bakit nyo ito ginagawa? Magaling ang ginawa mo. Hindi nga tayo binaygo ng tagapagmana ng dakilang Panginoong Yandi para maglingkod sa aking Panginoon. Kahit na ito ay ikamete ko, si Yandi. Siya pala ang kaaway ng aking ama at ina. Mula sa simula, isa lang pala itong patibong. Tama nga si ama. Wala nang masasama pa sa puso ng tao. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Dalhin nyo na siya. Magsisimula na ang ritual ng pag-aalay, Alice. Nagagawa niyang makawala sa kadena ng apoy ng mag-isa. Sabi ng tatay ko, hindi lumalaki sa layaw ang matatag na damo. Ngayong araw, sa inyo ko susubukan ng talas ng aking espada. Nasa antas lang siya ng Immortal King. At may lakas ka pa ng loob na magsalita ng ganyan kayabang. Patayin niyo siya ngayon din. Ang espada ni tatay ay walang inuurukan. Ang kapangyarihan ni ina ay di nadaig ang daha sa pamamagitan ng lambot. Napipigilan ng aking kapangyarihan.
Tapos na ba? Hindi. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa natutulungan sina ama at ina sa laban. Ama, panoorin mo ako. Mabuti, naipadala na ang hudyat. 发出去了。 Yang. Wala na siyang lakas. Hulihin niyo siya, malaking gantimpala ang naghihintay sa atin. Sino mang manggahas na saktan ng munti kong Panginoon, mamamatay. Munting Panginoon, tumakbo na po kayo. Sandali. Gumising ka. Ha ha ha. Tapos na ang lahat. Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang lakas ng loob? Narito na si Ama, ligtas ka na. Ha ha ha, Wuyan. Sa wakas, lumabas ka rin sa iyong pinagtatago ang shell ng pagong. Ang sinaunang dugo ng kaguluhan. Tunay na perpektong alay. Ha ha ha, Chuyon. Isuko mo siya. Para mabilis at walang sakit ang pagkamatay mo. Ikaw ba ang nagdala sa kanya rito? Oo nga, bakit? Ano ngayon? Chuyon, tapos na ang panahon mo. Ngayong araw, dito na kayong mag-ama ililibing. Wala nang madaming daldal pa, bitaw. Oh. Arg. Hahaha na. Sect Leader Guo. Bagsik ng 10,000 kidlat. Imposible. Nakulong ka sa selyo ng 10,000 taon. Paano naging mas malakas pa ang kapangyarihan mo ngayon kaysa noon? Masyado ka ng madaldal. Chuyon, panimula pa lamang ito. Nasa tugatog na ako ng kapangyarihan bilang isang Immortal Emperor ngayon. Ihanda mo na ang leeg mo para sa kamatayan. Sa susunod nating pagkikita, ako mismo ang dudurog sa lahat ng pag-asa mo. Aagawin ko ang lahat sa iyo, Ama. Itay. Lady, tinapakan mo ang aking limitasyon. Huwag kang matakot, pauuwiin ka na ni Itay. Sino si Yaya? Isang patibong. Si Yaya ang target nila. Kumilos na si Lady. Nasa rurok na siya ngayon ng lakas bilang isang Immortal Emperor. Ang rurok ng lakas ng isang Immortal Emperor. Paano natin ito lalabanan? May huling paraan pa ang pamilya So. Sumunod kayo sa akin upang buksan ang pinakalihim na sagradong lupain ng pamilya So. Mga kagalang-galang na ninuno ng pamilya So. Ang inyong hindi karapat-dapat na inapon na si Su Wanjun upang mapanatili ang ating lahi. Ngayong araw na ito, iaalay ko ang aking dugo at buto. Ay nagmula sa iisang pinagmulan ng primordial chaos power ni Yaya. Pumasok na kayo. Ang kaligtasan ng pamilya So. Ang huling hiling ni Immortal King Tai. Nasa loob ang lahat ng kasagutan. Napakalinis at napakalakas ng chaos power sa lugar na ito. Ito ang lugar kung saan nagpinta ang unang ninuno ng pamilya So. Nagtataglay din siya ng tanyag na chaos bloodline. Si Immortal King Tai ba ay isa rin sa? Si Immortal King Tai ay tagapagtanggol lamang ng pamilya So. Ang tunay na pagkakakilanlan ng pamilya So ay ang mga tagapagmana ng chaos lineage. Sa loob ng 10,000 taon, itinago namin ang aming tunay na pagkakakilanlan sa Immortal Realm. Ang Chaos Immortal King Armor. Ang baluti ng unang ninuno. At ito rin ang huling alas ng aking pamilya So. Napakalupit at napakalakas ng kapangyarihang ito. Hindi niya ako tinatanggap. Chuyon, huwag mong piliting kontrolin ang Immortal King Armor. Tanging ang pinakadalisay na Chaos Bloodline lamang ng pamilya So ang kinikilala nito. Dinggin ninyo ako. Ako si Su Qingyu, isang inapo ng pamilya So. Mga iginagalang kong ninuno. Pakiusap, ipahiram niyo sa akin ang inyong lakas upang maprotektahan ko ang aking pamilya. Para sa ano lumalaban ang iyong puso. Para sa aking asawa, at para sa aking anak na babae. Sa wakas, ang pamilya So.
Mayroon na ring magpapatuloy sa ating lahi. Nasa loob nito ang tunay na iniwan ni Immortal King Tai Yi. Isang katotohanang sapat na upang yumanig sa buong Immortal Realm. Ang Flame Emperor ay nagbantay sa lagusan ng Chaos Realm sa loob ng 10,000 taon. Ang lihim na pagtatago sa pinagmulan ng Chaos ay naging isang sumpa na kami ang magpapatupad ng katarungan ng langit, kaya nararapat lamang nakitlan siya ng buhay at paghatian ng kanyang banal na lakas upang ibalik ang kaayusan sa mundong immortal. Chuyun, biniyayaan ka ng pambihirang talento, ngunit napakatigas ng iyong ulo at ayaw mong magpasailalim. Para sa siyam na dakilang immortal, ikaw ang kanilang pinakamalaking banta. Ang pag-atake ngayon laban sa Emperador ng Apoy ay sinasabing para sa katarungan. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang patibong. Gusto ka rin nilang isabay na iligpit. Mga mapagpanggap na banal. Bakit naman ako matatakot sa mga traidor na iyan? Huwag silang umasang mahahawakan nila ang pinagmulan ng Chaos. Chuyun. Sasabugan ng Emperador ng Apoy ang pinagmulan ng Chaos para wasakin ang mundong immortal. Bilisan mo, basagin mo ang kanyang banal na dragon upang mapigilan siya. Sa huli, nahulog pa rin ako sa kanilang patibong. Chuyun, anong nangyayari sa iyo? Ang pagkabasag ko sa sagradong kalan ay hindi dahil sa pagkakamali. Binalak nila yon para bitagin ako. Hindi ako isang makasalanan. Ako lang ang naging pinakamatatalas nilang sandata, ang Emperador ng Apoy. Ang totoo, pinoprotektahan niya tayo. At ako mismo ang pumatay sa isang tagapagtanggol. Chuyun, kumalma ka muna. Kayong siyam na dakilang immortal. Qingyu. Oras na para singilin natin sila. Ngayong araw, itatama ng pamilya So ang lahat ng pagkakamali. Nailahad na ang katotohanan 10,000 taon na ang nakalipas. Ang Emperador ng Apoy ay hindi isang demonyo, kundi ang siyam na immortal ang tunay na mga kalaban. Simula sa araw na ito, ako, si Su Wanjun, ay bababa na sa aking tungkulin. At ang aking apo na si Su Qingyu ang hahalili bilang pinuno ng pamilya So. Mula ngayon, ang pamilya So at ang kagalang-galang na si Chuyun ay magiging magkakampi magpakailanman. Sama-sama nating lalabanan ang siyam na immortal, upang ibalik ang kaayusan sa mundong immortal. Sino man ang nagnanais na sumama ay aming magiging kakampi. Kami sa sekta ng Espada ng Langit ay handang sumunod kay kagalang-galang na Cho at kay Pinunong So. Nakahanda kaming sumunod sa inyo. Sama-sama nating lalabanan ang siyam na immortal. Napakabangis talaga ni Ina. Siyempre, ang ating ginang ang pinakamahusay. Ito ang tunay na ikaw. Ha ha ha. Kay ganda namang alyansa. Kay ganda namang seremonya. Chuyun. Handa mo na bang tanggapin ang aking handog na regalo? Isang kawan ng mga mahihina, may lakas pa kayong magsalita tungkol sa pagsalakay. Siyam na emperador ng kidlat. Ang kalaban mo ay ako, ang inapo ng yumaong emperador. Ang lakas na nakuha mo lang sa isang sirang baluti, ay walang binatbat sa harap ko. Napakalakas na kapangyarihan, at iyon ay casual na atake pa lamang niya. Ang kalaban mo ay ako. Hindi para sa mga katulad mo ang bundok si Yantai. Kailan mo pa inihanda ang bitag na ito? Habang pinagmamasdan mo ang magandang tanawin. Ito. Chuyun, napakahusay mo talaga. Gusto mo pa bang magpatuloy? Para sa araw na ito, tatanggapin kong nanalo ka. Huwag kang magdiwang ng ganyan kaaga. Simula pa lamang ito. Sa susunod nating pagkikita, isasama ko na ang iba mo pang mga lumang kaibigan para bisitahin ka naming magkakasama. Halika, ang atraso 10,000 taon na ang nakalipas ay reresolbahin natin sa buhay na ito. Tutuldukan na natin ngayon. Ha ha ha. Ang labanang ito, ang tagumpay na ito ay nakabatay lamang sa isang malaking pagkakamali na nagtagal ng 10,000 taon. Ang kasinungalingang ito, hindi ko na kayang manatili pa rito. Ha? Qingyu. Ikaw pala, Chuyun. Pati na rin ang mga nakatatanda at kaalyado ng pamilya So. May isang bagay akong ipinagsinungaling sa inyo. Malubha ang iyong sugat. Sumama ka sa akin. I-unseal siya para malaman natin ang misteryo sa likod ng kanyang dugo ng Chaos.
Ang pagkikita namin ni Chuyon 10,000 taon na ang nakalipas ay hindi nagkataon lamang. Pumunta ako roon para manmanan siya sa utos mismo ni Haring Tai. Humihingi ng kapatawaran ng makasalanan ng pamilya Su, si Su Qingyu. Malamig ang lupa, tumayo ka na riyan. Nangyari na yan 10,000 taon na ang nakalipas. May mabigat na dahilan si Haring Tai sa kanyang ginawa. May sarili ring naging pasya si Qingyu. Wala nang silbi kung sino ang tama o mali ngayon. Ipinagpalit mo ang 10,000 taon ng pag-iisa para lang mabigyan ng pag-asa ang pamilya Su. At para malaman ng mundo ng mga immortal ang katotohanan. Kaya paano ka naging makasalanan? Tama ang sinabi ng pinuno. Kaya Qingyu, tumayo ka na riyan. Salamat dahil hindi mo ako kinamumuhian. Sabi ko nga sa'yo, 10,000 taon akong nagdusa sa sakit. Hanggat sumasakit pa, hindi yan poot. Gusto ko sana itong ibigay sa iyo kapag nakabalik na si Yaya. Chuyon. Oo, simula sa araw na ito. Ako si Su Qingyu. At ako rin ang iyong asawa. Ulat, pinatunog na ang pinakamataas na babala sa alyansa. Bumagsak sa loob lang ng isang gabi ang 36 na lungsod ng Donghuang. Ang lahat ng nagbabantay ng mga kultibador ay ginawang mga kristal ng Om. Sino ang may gawa nito? Isang misteryosong puwersa na tinatawag na sekta ng Fentian. Napakasama ng sitwasyon ngayon. Hindi sila sumalakay para lang manakop ng lungsod. Nagsasagawa sila ng sakripisyo. Ginagamit nila ang galit at poot ng mga kaluluwa mula sa 36 na lungsod para lasonin ang ugat ng enerhiya sa mundo ng mga immortal. Napakalupit at napakasamang paraan. Ginoong Su, ipinagkakatiwala ko sa inyo ni Qingyu ang pagbabantay sa alyansa. Aalis muna ako saglit at babalik din agad. Sasama ako sa iyo. Gusto lang nila akong ilayo rito. Kapag nakaalis na ako, kayo ni Yaya ang tunay nilang pakay. Bantayan mong mabuti ang ating tahanan. Malapit nang magbalik ang emperador ng apoy mula sa hilagang rehiyon. Ang inyong pagsasakripisyo ay isang pinakamataas na karangalan. Isang hampas lang niya, naglaho na ang iyong sekta ng Fentian. Mukhang hindi naman ganoon kalalakas ang mga tauhan mo. Mga kasangkapan lamang sila na madaling itapon. Nakamit na nila ang kanilang layunin. Sigurado ka bang kakagat siya sa pain? Gagawin niya yan. Mukha mang walang pakialam ang taong yan na si Chuyon. Pero ang totoo, mas nag-aalala siya sa mundong ito kaysa kanino man. Habang inaasikaso niya ang Donghuang, magkakaroon tayo ng pagkakataong kumilos. Ang pinakamalaking kahinaan ni Chuyon ay hindi si Su Qingyu, kundi ang munting batang babaeng iyon. At ang pinagmumulan ng lakas ng batang iyon ay nasa mismong kailaliman ng Chaos. Ang ibig mong sabihin, pupunta ka sa kailaliman ng Chaos. Sisirain ang bato ng pinagmulan ng Chaos doon. At puputulan ang pinagmumulan ng lakas ng batang iyon. Kung magkagayon, magiging isa na lamang siyang walang silbing nilalang na may tanging dugo. Sa oras na iyon, ang kanyang tunay na lakas ng Chaos ay paghahatian nating dalawa. May inilagay na selyo si Chuyon sa kailaliman ng Chaos. Baka hindi ako basta-basta makapasok doon. Inihanda ko na ang susi para sa'yo. Kunin mo ito. Tutulungan ka nitong lagpasan ang lahat ng depensang inilagay ni Chuyon. Ang tunay nating plano ay ngayon palang magsisimula. Yaya, anong nangyayari sa'yo? Ang sakit. Ang sakit ng dibdib ko. Parang may napakahalagang bagay na malapit ng mabasag. Ang pakiramdam na ito, babala ito mula sa koneksyon ng ating dugo. May masamang nangyari sa kailaliman ng Chaos. Paanong nangyari ito? Ang selyong inilagay mo ay sinisira mula sa loob. Sandali, emperador ng kulog. May hindi tama sa nangyayari. Hindi ito pagsira. May binubuksan silang isang bagay. Ha, Chuyon. Huli ka na. Emperador ng kulog, alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre, alam ko. Sinabi na sa akin ng emperador ng apoy ang lahat. Ang lugar na ito ay hindi ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Chaos. Ang lugar na ito ay ang pintuan patungo sa mas mataas na dimensyon ng mundo ng Chaos. Kapag nasira ang bato ng pinagmulan na nagsisilbing kondado, tuluyan ng babukas ang pinto. Kapag sumapit ang oras na iyon, bababa ang kapangyarihan ng mundo ng Chaos.
At ang buong mundo ng mga immortal ay lubos na mapapasa kamay ko. Anong klaseng kakilakilabot na bagay ito? Takbo, nandito na siya para harapin ito. Nakita mo na, yan ang kapangyarihan ng mundo ng Chaos. At ikaw, muntik mo na siyang mapakawalan ng tuluyan kanina. Hindi sinabi sa akin ng tanggang yun na ganitong bagay ang nasa likod ng pinto. Sinabi ko nang buksan ito. Hindi ang sirain ito. At ang tunay na susi, ay hindi mo pa nakukuha, Iya. Ang susi ay ang sinaunang dugo ng Chaos na nananalaytay kay Yaya. Ito lamang ang tanging paraan para mabuksan ng pintong iyon. Kaya naman, ang layunin ni na Emperador Lei at Yan, gusto nilang gamitin si Yaya para buksan ang pinto ng mundo ng Chaos. Ha 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 ha. Ganoon pala yun. Ang batang yun pala ang mismong susi. Hindi lang siya basta susi, siya rin ang tanging kandado. Hanggat buhay siya at sapat ang lakas ng kanyang determinasyon, kaya niyang pigilan at silyuhan ng pintong iyon. Kaya siguradong itataya ni Chuyon ang kanyang buhay para protektahan siya. Protektahan siya, sa tingin ba niya ay kaya niya siyang ipagtanggol? Masdan ninyo, mga nilalang ng mundo ng mga immortal. Ang babaeng ito ang nagtataglay ng katawan ng sinaunang Chaos na minsan lang sumulpot sa loob ng 10,000 taon. Siya ang tanging susi patungo sa maalamat na mundo ng Chaos. Ang sino mang makakuha sa kanya ay magkakamit ng kapangyarihan ng Chaos, at magkakamit ng buhay na walang hanggan ng hindi namamatay kailanman. Emperador Lei, kinakalaban mo ba ako at ang pamilya So? Hindi. Kinakalaban mo ang buong mundo. Ang sino mang makakuha sa kanya ay magkakamit ng kapangyarihan ng Chaos, at magkakamit ng buhay na walang hanggan ng hindi namamatay kailanman. Ama, nakatingin silang lahat sa akin. Wow, Zhang. Nariyan na sila. Nababaliw na ang buong mundo ng mga immortal. Ang katawan ng sinaunang Chaos. Walang hanggang buhay. Akin yan. Sinong may lakas ng loob na umagaw niyan sa akin? Mamatay kayo. Ay, ito. Ito ang dakilang depensa ng bundok. Panimula pa lang yan. Halika, aking espada. Isang hamak na sword formation lang. Panoorin mo kung paano ko ito wawasakin sa isang iglap. May ibubuga ka pala. Sugurin natin ng sabay-sabay si Chuyon. Huwag kayong mag-alala, ang base ng Yaochi. Sa oras na masira ang formation core, maglalabasan ang mga demonyo. Masama ito. Bakit? Bakit nakulong ang lahat sa loob? Dahil may kasabwat kami sa loob ng pamilya So ninyo. Clan leader, siya po iyon. Si Elder Su Xuanming iyon. Siya mismo ang nagsara sa ikatlong formation core. At pinakawalan din niya ang ating mga spiritual beast. Xuanming, nababaliw ka na ba? Ikaw ang Grand Elder ng aming pamilya So. Baliw, hindi, mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa kailanman. Bakit? Dahil lang ba sa dugong iyan na dumadaloy sa'yo, ay madali mong nakuha ang posisyon ng pinuno dahil sa basbas ng naunang hari. Habang ako na nagprotekta sa pamilya So sa loob ng 10,000 taon, ay naging isang Grand Elder lamang na walang kapangyarihan. Mga walang hiya, hahaha. Si Immortal King Tai at ang mayabang na si Chuyon. Babagsak din ang pamilya So sa mga kamay ninyo balang araw. Ang tanging paraan para mabuhay ang pamilya So ay ang sumunod kay Lord Thunder Emperor. Iyon lamang ang tanging paraan para mabuhay ang pamilya So. Nakikita mo ba? Ito ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ni Lord Thunder Emperor. So Chinyo, ngayong araw ay ipaparamdam ko sa iyo kung sino talaga ang tunay na pinuno ng pamilya So. Walang pinunong katulad mo ang pamilya So. Mamatay ka na. Ano? Kapangyarihan ang ibinigay sa iyo ng Thunder Emperor. Ngunit ang iniwan sa akin ng ating mga ninuno ay ang tungkuling magprotekta. Ngayong araw, ako, si Su Qingyu, ay magtatatag ng unang mahigpit na batas ng pamilya So. Ang sino mang may dugong So na magtatanggol sa tagapagmana ng Chaos ay mabubuhay. At ang magtataksil sa sarili nating lahi at tatalikod sa ating mga ninuno ay mamamatay. Kayong tatlo, matapos matulog ng libo-libong taon. Oras na para bumangon kayo at iunat ang inyong mga buto. Ang kabigwang patayin siya noon.
ay ang pinakamalaking pagsisisi sa buong buhay ko. Ngunit ngayon, dumating na ang pagkakataon. Ihatid ang aking utos. Hukbo ng layo ng hilagang rehiyon, patagi ng sagradong lupain ng pamilya So. Burahin ang kaharian ng mga demonyo sa kanlurang dagat. Mga dating kawal ng emperador ng apoy ng lahing dragon, simulan ang buong lakas na kontra-atake sa Yaochi. At tayong apat. Bibisitahin natin ang dati nating kaibigan. Simulan ng pangkalahatang pag-atake. Huwag ninyong apihin ang lolo ko. Saan nanggaling ang paslit na to? Lumayas ka rito. Iligpit muna natin ang batang ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Kaya ko pa. Kaya ko pang lumaban. Tapos na. Ama. Ina. Yaya. Ginawa ko ang aking makakaya. I immortal venerable. Yaya. Sa huli, umabot ka pa rin sa yugtong ito. Ha ha ha, Chuyon. Hindi mo ito inaasahan, no? Ang digmaan 10,000 taon na ang nakalipas. Sabay-sabay nating lulutasin ngayon. Chuyon, kasing bilis pa rin ba ng iyong espada noong 10,000 taon na ang nakalipas? 4 na talunan. Naglalakas loob pa kayong magmayabang sa harap ko. 10,000 taon na ang nakalipas, wala kang inaalala o pinahahalagahan. Pero ngayon, mayroon ka ng kahinaan. Ibigay mo ang katawan ng primordial chaos para mamatay ka ng walang gaanong hirap. Gusto ninyo ang anak ko. Kung ganoon, kapalit niya ng 4 ninyong buhay. Sige, napakahusay. Malapit ka ng mamatay ngunit nagmamatigas ka pa rin paganahin ng 4 direct ional decisive array. Ngayong araw, wawasakin natin maging ang kanyang kaluluwa. Hindi ka nag-iisa. Mamatay ka na, Chuyon. Buksan. Nasangga niya, ang lakas na ito. Nalampasan na ang rurok ng langit at lupa. Kahit magsanib puwersa pa sila, ano naman. 2 lang naman sila. Ubusin natin ang lakas nila hanggang sa mamatay. Ngayon na. Chuyon. Nakaharap mo ang emperador na ito pero nagagawa mo pang mawala ng focus. Arg. Chuyon. Chuyon. 10,000 taon na ang nakalipas. Pinrotektahan mo ako, ngayon. Ako naman ang magtatanggol sa'yo. Ha 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 ha. Ang sweet naman. 2 magkasintahang sabay na haharap sa kamatayan. Kung ganoon, sabay na kayong mamatay. Lady, papatayin kita. Baliw, napakabaliw mo. Ama, ina. Yaya. Ama. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Yaya. Ay ito. Mas mababa ba ito sa kapangyarihan ng isang kataas-taasang immortal? Hindi. Mas sinauna pa ito kaysa sa kataas-taasang immortal. Ano ka ba talaga? Ang ingay ninyo. Naistorbo ninyo ang pahinga ng aking mga magulang. Domain. Nanghihina ako. Kung hindi, wala akong maramdamang anumang lakas. Anong klaseng domain ito? Pag-agaw. Isang ganap na pag-agaw ng lakas. Ang sa akin ay hindi mahika ng mga immortal. Ito ay banal na parusa. Ito ang kapangyarihan na tanging ang Diyos ng paglikha lamang ang mayroon. Ama. Ina. Natatakot po si Yang Yang. Huwag kang matakot, Yang Yang. Ikaw ang karangalan ng iyong ama at ina. Yandi, niloko mo ako. Hindi mo sinabi sa akin na may ganoon kay takot-takot na kapangyarihan ng batang iyon. Lady, hindi mo pa ba naiintindihan? Patay na si Wan Jian. Ubus na ang buong hukbo ng aking Thunder Guard. Ikaw at si Wan Jian.
Mga piyesa lang kayo sa laro. Piyesa, sinong sinasabihan mo ng piyesa? Sa tingin mo ba, bakit nagsaanib puwersa ang siyam na kataas-taasang immortal noon? Para ba talaga sa sinasabi nilang katarungan ng mundo ng mga immortal? Kayong siyam, mula sa simula ay mga inaalaga ang bunga ng daw lamang para sa pag-aani. Ang tinatawag ninyong rurok ng kapangyarihan bilang mga emperador, ay isa lamang mas matabang alay para sa kanila. Ang paglusob sa akin 10,000 taon na ang nakalipas, ay pagkauna lamang ng taong nasa likod ng lahat ng ito, upang burahin ako na siyang tanging hindi inaasahang hadlang. Lumaban ako ng 10,000 taon, pero sa huli, isa lamang pala akong pananim na pinita sa bukid ng iba. At dahil hindi ako karapat-dapat na maglaro sa larong ito, kung ganyan, wawakasan ko na ang kasunduang ito. Maglalaho na ang buong Chaos Realm. Dahil kapangyarihan ng gusto ninyo, iaalay ko sa inyo ang buong daigdig ng mga immortal bilang sakripisyo. Hali kayo, sabay-sabay tayong mabasak. Sa huli, umabot din tayo sa ganitong yugto. Ang buhay at kamatayan ng Chuyon Immortal Realm ay nakasalalay na ngayon sa isang desisyon mo. Huwag ninyong sasaktan ang mga magulang ko. Kaya ko pa. Buksan ninyo ito ngayon din para sa dakilang emperador. Ang Flame Emperor. Nagawa niyang makawala sa selyo. Magmadali kayo, sabihan ninyo ang taong iyon. Nagbago ang plano. Flame Emperor, nababaliw ka na ba? Sa halip na patayin si Chuyon, tinutulungan mo pa siya. Chuyon. 10,000 taon na ang nakalipas, pareho lamang tayong mga piyesa sa laro. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba, ang pinoprotektahan ko ay ang pinagmulan ng Chaos? Hindi. Ang totoo, ang binabantayan ko ay ang tarangkahan. Ako ang tagabantay sa pinto ng Immortal Realm. Para man ako ang lakas ng Chaos Realm, ang siyam na pinakadakilang immortal. At makamit ang buhay na walang hanggan. Ay nakipagkasundo sa nilalang na nasa likod ng pinto. Pinatawan sila ng isang sumpa, na naging dahilan upang gamitin nila ang kapalaran ng Immortal Realm bilang lakas sa kanilang pagsasanay sa loob ng 10,000 taon. At sa huli, magiging parang mga pananim lamang sila na aanihin ng nilalang sa likod ng pinto. At ako lang ang tanging tumutol sa kanila. Para maalis ang hadlang na tulad ko, ay binuo nila ang isang malaking panlilinlang 10,000 taon na ang nakalipas. Binansagan nila akong isang masamang diablo, at ginamit ka bilang pinakamatulas na espada upang patayin ako, ang tagabantay ng pinto. Isang panloloko, napatay ko ang isang tagapagtanggol. At pinaslang ang pinakamalaking hadlang. Chuyon, gumising ka. Lolo. Lolo, tingnan ninyo ako, Lolo. Ayos lang ako. Kalokohan. Kaming mga Immortal Emperor, paano kami magiging pagkain lamang ng iba? Ganoon ba, kung ganyan, pakilyusan mo ang buong lakas ng iyong origin. At tingnan natin kung anong mangyayari. Hindi. Hindi maaari. Isang piyon. Ako, si Lei Dongtian, ay isa lamang piyon. Sino man ang naglakas loob na gawin akong piyon, sisiguraduhin kong magbabayad siya gamit ang kanyang sariling dugo. Chuyon, Emperador ng Apoy. Isantabi muna natin ang alitan mula 10,000 taon na ang nakalipas. Ngayong araw, makikipagsanib puwersa ako sa inyo, upang paslangin muna ang mga basurang yan. At pagkatapos, papatayin natin ang walang hiyang nasa likod ng pintuang yan. Sige. Napukaw naman ang puso ko sa tagpong ito. Sayang nga lang, dahil wala na kayong bukas. Iyan ang nararapat na kahihinatnan ng mga taksil. Akala mo ba ay takot kaming mamatay? Hindi. Ang hinahangad namin ay ang walang hanggang landas, kahit ialay pa ang buong mundo ng mga immortal. Ano naman? Mga baliw, hindi kami baliw. Kami ang mga tagapanguna. Sa oras na bumaba ang ating Panginoon, susunod kami sa Kanya patungo sa mundo ng Chaos, upang makamit ang tunay na paglaya. At kayong lahat ay magiging alay lamang para sa pagdating ng ating Panginoon. Huwag ng maraming salita. Mamatay na kayo. Walang silbi, hahaha. Sa teritoryo ng ating Panginoon, hindi kami maaaring mamatay. Buisit.
Ang kanilang lakas ay nakakonekta sa bagay na nasa likod ng pintuan ng Chaos. Kung hindi natin puputulan ang koneksyon, hindi natin sila mapapatay. Emperador ng Apoy, tulungan mo akong pigilan si Wan Jian Sanchi. Galit ng nag-aalab na langit. Chaos, baligtarin ng langit at lupa. Siya, naputol niya ang koneksyon sa ating Panginoon. Ngayon, subukan mo ulit kung kaya mo. Salamat, dahil tinulungan mo akong makalaya ng mas maaga. Nagkamali tayo ng kalkulasyon. Ang pagpatay sa kanila ay nakatutulong lamang para muling makuha ng bagay na yan ang lakas niya. Yaya, bumalik ka rito. Ama, ina, ako ang susi at ako rin ang kondado. Ito ang aking tadhana. Huwag mong asahang maisasara mo ang pinto. Bigyan natin ng oras si Yaya. Hahaha, naging piyon ako sa buong buhay ko. Ngunit bago ako mamatay, magsasama muna ako ng isa sa inyo sa hukay. Chu Yuan. Protektahan mo ang mundong ito para sa akin. Walang silbi. Gagamitin niya ang sarili niyang katawan bilang selyo. Ina, ama, mahal ko po kayo. Nahanap din kita. Ang aking susi. Xingyan. Chuyun, ang iyong espiritual na puso. Aking mahal. Tumakas na ang Thunder Emperor at ang dalawang Venerable. Ngayon, ang lahat ay nangangamba para sa sarili nilang buhay. Hindi maaaring mawalan ng pinuno ang alyansa kahit isang araw lang. Kayo po, Senior Su. Ipinagkakatiwala ko ang alyansa sa inyo ni Qingyu. Aalis ako. Para pumatay. Hindi natin pwedeng hintayin gumaling sila bago mo sila hanapin. Alam mo ang landas ni Kurong. Ito ay ang pagkawasak at muling pagsilang. Malubha ang sugat niya. Siguradong pupunta siya sa lugar sa mundo ng mga immortal kung saan pinakamasigla ang enerhiya ng buhay. Ang banal na puno ng Jamo sa dulo ng silangang dagat, upang sipsipin ang enerhiya ng buhay. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi kita tinutulungan. Tinutulungan ko lang ang mundong ito na tapusin ang huling kaguluhan. Chuyun. Pwede kong sabihin sa'yo, ang pinagtataguan nilang lahat. Pero kailangan mong tanggapin ang aking isang kondisyon. Sabihin mo, pagkatapos mo silang patayin, ang kanilang espiritual na buto, ay hindi mo dapat sirain, at hindi mo rin dapat kunin. Bakit? Dahil iyon ang huling regalong iniwan ko para kay Yaya. Nandito ka nga. Kurong, lumabas ka rito at harapin ang kamatayan. Chuyun, may daan naman patungong langit pero hindi mo tinahak. At pilit ka pang pumasok sa pinto ng impyerno. Basag na ang iyong espiritual na puso. Pero nagagawa mo pa ring magpunta rito para harapin ako. HMM. Hindi matatag ang iyong espiritual na puso. Hindi na magkatugma ang iyong espada at puso. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo kayang harapin kahit isang patama ko. Ha ha ha. Ngayong araw, ipaparanas ko sa iyo ang pakiramdam na mawasak ng buhay dahil sa umaapaw na enerhiya. Tapos ka na, Chuyun. Ako ang tatapos sa iyong panahon. Ang kamatayan ay buhay. At ang buhay ay kamatayan. Ang domain ng gisyo na ito ang wakas. At ito rin ang simula. Nauunawaan ko na ang iyong landas. Anong kapangyarihan ito? Salamat sa iyong landas, dahil dito ay naging ganap ang aking espada. Ang pagpatay at pagsipsip ng lakas sa kanila, ay katumbas ng pagpapakain sa Panginoon sa likod ng pinto, upang maging kanyang sustansya. Ang landas ng dakilang immortal ng reinkarnasyon, ay ang 6 na siklo ng reinkarnasyon. Dito ang kanyang pinakalikas na taguan. Ngayong narito ka na, Chuyun. Manatili ka na rito, at maging bahagi ng aking dakilang forma sayo ng reinkarnasyon. Huwag ka nang pumalag, gumuho na ang iyong determinasyon, at nakulong ka na sa aking ilusyon ng reinkarnasyon. Kahit ang mga Diyos ay hindi ka mailigtas mula rito, ikaw na basurang nagtatago sa dilim. Lumabas ka at labanan mo ako. Lady, naglakas loob ka pa talagang pumunta rito para mamatay. Mamatay, hindi. Naparito ako upang magbayad sala. Ako, si Lei Dongtian, ay hindi kailanman magiging pyesa ng iba. At lalong hindi magiging pagkain mo. Baliw, isa kang baliw. Sabay na tayong tumawid sa kabilang buhay. Hindi,
pakawalan mo ako. Chuyun, sabihin mo sa batang babaeng yon, na wala ng utang ang matandang ito sa kanya. Panatilihin mo ang iyong buhay. Dahil hindi pa ganap na nababayaran ng mga utang sa mundo ng mga immortal. Nandito ka na pala, Chuyun. Pareho tayong mga alagad ng espada. Ngayong araw, susubukin natin ang ating mga landa sa pamamagitan ng espada. At gagawing pagsubok ang buhay at kamatayan, kung iyan ang iyong nais. Magulo na ang galaw ng iyong espada. Chuyun, hihiramin ko muna ang iyong katawan, para wakasan ang huling kalamidad ng mundong ito. Anong klaseng sining ng espada ito? Ang espadang ito ay pinangalan ng Zhongyan. Ganoon pala. Ito pala ang tunay na espada. Salamat. Sa buong buhay ko, isinilang ako para bantayan ang tarangkahang ito. Kaya nararapat din na mamatay ako para sa pagbabantay nito. Bakit hindi mo ako pinatay? Ibinuwis ng emperador ng apoy ang kanyang buhay para protektahan ang mundo ng mga immortal. Dapat mo ring gamitin ang buhay mo para sa mundo ng mga immortal. Bantayan mo ang lugar na ito. Manmanan mo ang anumang banta ng natitirang kaguluhan. May utang ako sa iyo. At babayaran ko ito sa pamamagitan ng aking walang hanggang buhay. Ako ang unang nakakita rito, munting Panginoon, maging makatwiran naman kayo. Lahat ng ito ay itinanim ni Dudo. Banal na Panginoon. Ang ating pagtutuos ay nagsisimula pa lamang. Tinipon kayong lahat ni Lu Wei rito ngayon, upang magkasama nating buksan ang pintuan ng kapayapaan para sa 10,000 henerasyon ng mundo ng mga immortal. Ipinamamanhik po namin, kagalang-galang na Chu, na tanggapin ninyo ang trono. Handa kaming sumunod sa inyo hanggang kamatayan, tinatanggihan ko. Kagalang-galang. Ano pong sinabi ninyo? Hindi kailangan ng mundo ng mga immortal ng isang mapagmataas na pinuno. Ang kailangan nito ay isang tagapagtanggol. Ngunit kagalang-galang, sa kasalukuyan, marami pang kailangang muling itayo sa mundo ng mga immortal. Nagsisimula na namang kumilos ang mga masasamang puwersa. Kung walang malakas na pinunong magbabantay dito, hindi ba't muli na naman tayong lulubog sa 10,000 taon ng labanan? Kaya iminumungkahi ko ang pagtatatag ng alyansa ng mga tagapagtanggol. Pamumunuan ito ng pamilya So, kasama ang lahi ng mga dragon, ang lahi ng mga banal na phoenix, ang banal na lupain ng Yaochi at ang lahat ng sekta na naghahangad ng kapayapaan. Walang maghahari, walang mamumuno. Ito ay para lamang protektahan ang kapayapaan ng mundong ito at bantayan ang anumang banta ng kaguluhan. Pakiusap, mag-isip po kayong mabuti, kagalang-galang. Ang ganitong kaluwag na alyansa ay parang buhangin na madaling magkawatak-watak. Paano natin matatakot ang mga masasamang loob, matatakot? Ako. Ang katatakutan nila, kailanman ay hindi kapangyarihan ang ninais niya. Ngunit bakit kami maniniwala sa isang tao, na kahit ang sarili niyang anak na babae ay hindi kayang protektahan? Walang kapantay ang kapangyarihan ng kagalang-galang na Chu. Lubos kaming naniniwala at sumasang ayon sa inyo. Ngunit napakahalagang bagay ng tungkol sa katawan ng Chaos. Dito nakasalalay ang kaligtasan ng buong mundo ng mga immortal. Kung hindi ito mapangangasiwaan ng maayos, baka muling magkaroon ng malaking kapahamakan. Alam nyo, tama po kayo. Tunay ngang delikado ang taglay kong lakas. Kaya naman, hindi ako magiging pabigat sa kahit kanino. At lalo nang hindi ako magiging mitya ng kaguluhan sa mundo ng mga immortal. Ayan, nagkakaisa na sina tatay at nanay. May sariling paninindigan ng inyong anak. Ako, si Suyaya, ay taimtim na nanunumpa rito ngayon. Una, kusa kong isinusuko ang karapatang maging pinuno ng buong mundo ng mga immortal. Ang kinabukasan ng mundo ng mga immortal ay dapat pagdesisyonan ng lahat ng mga nilalang dito at hindi dapat pamunuan ng iisang natatanging dugo lamang. Ikalawa, lalakbayin ko ang bawat sulok ng mundo ng mga immortal upang gamitin ang aking natutunan para tulungan at ianggat ang mga mahihina. Kung saan man may naghahasik ng lagim ang mga demonyo, doon nakaturo ang aking espada. Gusto kong maging isang tagapagtanggol tulad ng aking tatay, at hindi isang susing kailangan lang bantayan at protektahan. Tatay, nanay. Maaari po ba? Sige, humayo ka. Anak kita. Kaya ang landas na gusto mong tahakin, yun din ang babantayan at poprotektahan ko. Nagpupugay kami sa munting tagapagtanggol ng Chaos. Oh, marunong pala sa pagkakarpintero ang dakilang Emperador Chu. Sa loob ng 10,000 taon na walang ginagawa, kailangan ko namang matuto ng ibang kasanayan.
Kung hindi, paano ko kayo bubuhayin, HMP? Mabuti naman at may kusa ka. Ang ganitong simpleng buhay, kahit ang mga bathala pa ang mag-alok, hindi ko ipagpapalit. Para sa iyo, oh. Ang husay ng gawa mo, ah. Panahon na para palitan mo ang luma mong damit. Sa napakagandang araw na ito, saksi ang langit at lupa, ipinapahayag ko ang pag-iisang dibdib ni na Ginoong Chuyon at Binibining Su Qingyo sa sagradong seremonya ng kasal ay magsisimula na ngayon. May matinding damdamin. Upang tuparin ang ating kasal na nahuli ng 10,000 taon, ngayong araw. May balita ba tungkol sa sulat ni Tio? Ano raw ang sabi? Sabi niya, bagaman gising na ang kapangyarihan ng Chaos sa dugo ni Yaya, kailangan pa rin itong sumailalim sa paglilinis mula sa pinagmula ng Chaos sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya So. Bago ito tuluyang maging ganap, kaya nais niyang bumalik muna si Yaya sa pamilya So, upang tanggapin ang huling pamana. Yaya, ang ibig sabihin ng lolo mo ay gusto kanyang maging mas malakas. Pero ayaw ko pong iwan sina ama at ina. Yaya, nais mo bang habang buhay na lang magtago sa ilalim ng aking mga pakpak? Kaya kitang protektahan ngayon, ngunit hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Napakalawak ng mundo sa labas, at marami pang bagay doon na hindi na ituro sa iyo ni na ama at ina. Inaasahan ng iyong ama na darating ang araw, na hindi ako ang nakatayo sa harap mo para protektahan ka, kundi magkatabi tayong nakatayo at magkasamang lumalaban. Nauunawaan ko na po, ama, pupunta po ako. At sa aking pagbabalik, kaya ko na pong tulungan sina ama at ina na talunin ang mga masasamang tao. Sige na, ihanda mo na ang iyong mga gamit. Munting Binibini, sasamahan ka ni Dudo. Ito ang balabal ng espasyo. Saan ka man naruroon sa kaharian ng mga immortal kapag winasak mo ito? Agad na darating ang iyong ama sa iyong tabi. Alagaan mo ang iyong sarili doon sa labas. Huwag mong tularan ng iyong ama, na walang alam gawin kundi magpakamatapang. Opo, ina. Ama, ina, aalis na po ako. Sa aking pagbabalik, may dala akong masasarap na pagkain para sa inyo. Lumaki na siya. Oo nga. At ngayon, tayong dalawa na lamang ang naiwan. Ha ha ha. Habang patuloy siyang lumalaki. Kung nais mong pumarito, hihintayin kita. Ako ang tagapagtanggol ng tahanang ito. Nakabalik ka na pala, opo. Mas maaga ng 3 araw kaysa sa inaasahan. Ito ang amoy ng ating tahanan. Sa wakas, nakabalik din. Ang espiritual na enerhiya sa labas ay parang hinaluan ng tubig. Inay, itay, nakauwi na po ako. Haha, dahan-dahan lang. Baka mawasak mo pa ang bahay sa pagmamadali mo. Inay, sobrang nangulila po ako sa inyo. Nangulila rin kami sayo. Amo, alagang-alaga ko po ang munting amo. Walang kulang kahit isang hibla ng buhok. Talaga ba? Pero bakit parang lalong ilog ang katawan mo? HMP? Hindi naman po. Itay, inay, may dala po ako mga regalo para sa inyo. Napuslit ko po ito mula sa yungib ng isang immortal na eskrimador. Ay, hindi pala. Ibig kong sabihin, dinala ko talaga ito para matikman ninyo, itay. Sabi ng matandang eskrimador, ang tawag daw rito ay alak ng paglimot sa hapis. Kahit ang emperador ng mga immortal, babagsak kapag uminom nito. Kung ganoon, dapat ko nga itong subukan. Pwede na ang lasa. Medyo matabang lang. PWE, 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 itay naman, niloloko nyo lang ako. Tinatanggap ko ang iyong mabuting kalooban. Inay, tingnan po ninyo, ito ang bulaklak ng pusong yelo. Bumubuka lamang ito sa taluktok ng mahiwagang yelong may 10,000 taon na ang tanda. Bantay sarado ko po ito sa loob ng 3 buwan. Para po sa inyo. Napakaganda. Maraming salamat, Yaya. Hehe, mabuti naman po at nagustuhan ninyo. Dudu, tingnan mo, ano kaya ito? Mahiwagang kawayan na may 7 kulay at 10,000 taong gulang. Mayaman na ako. Munting amo, ikaw na ang aking pangalawang magulang. Lumalaki na ang ating Yaya. 10,000 taon na pala. Panahon na rin para baguhin ang nakaukit sa kawayang ito. Inay, tingnan ninyo, napakaliwanag. Itay, ano po kaya ang nasa likod ng mga bituin? Mas marami pang mga bituin. At ilang mga panauhing hindi inanyayahan. 10,000 taon ng pag-iisa. Kaya pala.
ay para lamang hintayin ang ganap na sandaling ito. Sa wakas, nagpakita na rin ang dakilang immortal ng kaguluhan. Hindi, huwag po. Yaya, anong nangyari? Binangungot ka ba? Inay, ang presensyang iyon. Iyon ang bagay sa likod ng pinto. Sa huli, babalik din ang susi sa kinalalagyan nito. Sa wakas, nahanap din kita, Chuyon. Nagwawala ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Tinatawag siya ng bagay na iyon. Gising na siya. Nandito na ang tunay na kalaban. Ano ba talaga iyon? Sila ang siyam na dakilang immortal ng banal na Panginoon. At ang tunay na pinuno sa likod nila. Isang kakila-kilabot na nilalang mula sa labas ng daigdig ng sinaunang kaguluhan. Si Yaya ang susi, at siya rin ang kondado. Gustong bumaba ng Panginoong iyon sa daigdig ng mga immortal. Kaya kailangan niyang makuha ang sinaunang kapangyarihan ng dugo ni Yaya, upang maging tulay sa pagbubukas ng pintuan. Huwag niyang asahan, pero hindi siya mismo ang kikilos. Gagamitin niya ang kasakiman ng buong daigdig ng mga immortal, para makuha ang susi para sa kanya. Kung sino man ang magtangkang sumire sa aking tahanan, sisirain ko ang mundo niya. Halika rito, aking susi. Kapangyarihan ng sansinukob, sumunod kayo sa aking utos. Sige, lumapit kayo. Tingnan natin kung gaano karami ang hindi takot mamatay. Ang bilis nilang nakarating. Akala ba ng walang kwentang gubat na ito ay kaya akong harangan? Matapos magtago roon ni Chuyon ng 10,000 taon na parang duwag na pagong. Ngayong araw, dudurugin ko siya kasama ang kanyang shell, ang katawan ng sinaunang kaguluhan. Kung sino ang unang makakuha, sa kanya na ito. Ang daming tao Mga walang silbing basura lang sila. Forma sayo ng espada, buhayin. Hindi. Anong klaseng sumpang forma sayo nito? Tulungan niyo ako, Chuyon. Kung matapang ka talaga, lumabas ka at harapin kami. Ang magtago sa forma sayon ay hindi gawain ng isang bayani kung iyan ang hiling mo. Sa utos ng aming Panginoon, narito kami upang kunin ang susi. Lahat ng walang kinalaman, lumayas kayo. Susi, sumama ka sa amin. Walang silbi ang lumaban. Kilos. Malakas ka nga. Pero masyadong mahina. Anong tinatangka mong gawin? Ngayon, sasama ka na ba sa akin? Huwag mong sasaktan ng aking mga magulang. Ang paunang anyo ng kapangyarihan ng isang immortal na Panginoon. Kagiliw-giliw. Nararapat kang ang maging susing pinili ng aking Panginoon. Mukhang kailangan ko ng gumamit ng kakaibang paraan. Ang bagay na ito ay tinatawag na pakpak ng katapusan. Espesyal na ginawa ito para pasukuin ng mga susing matitigas ang ulo tulad mo. Tigil. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Sa harap ng dakilang kapangyarihan ng aking Panginoon, walang silbi ang lahat ng ginagawa ninyo. Ang sino mang manggaes na lumaban sa pamilya Chu, papatayin pa rin sila kahit gaano pa sila kalakas. Mga langgam lang kayong nangangahas na yumugyog ng higanteng puno. Bigo ang misyon, ngunit ang laro para sa susi ay nagsisimula pa lamang. Pakasaya kayo sa inihanda kong regalo para sa inyo. Ha ha ha. Ha. Kamusta? Anong uri ng sinaunang sumpa ito? Isang sumpa ng pagbibilang na pinapagana ng mismong lakas ng buhay. Ang hourglass ng kaluluwa ng daigdig. Hourglass ng kaluluwa ng daigdig. Ito ay isa sa pinakamalupit na ipinagbabawal na sining sa mundo ng kaguluhan. Kapag naitatak na ito, wala nang lunas. Kapag naubos na ang buhangin sa hourglass, anong mangyayari? Ganap na mawawasak ang iyong kaluluwa at espiritu, at hindi ka na kailanman makakatawid sa kabilang buhay. Tiyak na may paraan pa rito. Paraan. Hindi naman sa walang paraan. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, ang tanging makakalaban sa ipinagbabawal na sining ng kaguluhan ay ang mas sinaunang kapangyarihan ng kaguluhan. Mas sinaunang kapangyarihan ng kaguluhan. Tama. Noong simula ng paglikha sa mundo ng mga immortal, mayroong 3,000 Diyos at demonyo ng kaguluhan. Matapos silang pumanaw, ang kanilang pinagmulan ng kapangyarihan ay naging 3,000 maliliit na mundo, na tinawag na 3,000 mundo ng kaguluhan. Ang malamat na 3,000 mundo.
Kung nais mong sirain ang sumpa ng hourglass ng kaluluwa ng daigdig, ang tanging paraan ay ang pumasok sa isa sa mga mundo ng kaguluhan at mahanap ang buong puso ng kaguluhan. Gamitin ang pinakapundasyon ng ating lakas para pilit na burahin ang sumpa. Pero paano tayo makakarating doon? Iyon ang pinakamahirap. May isang lugar na siguradong mapupuntahan natin. Kung ang banal na pinuno ay nakaababa rito gamit ang pintuan ng Chaos. Kung ganoon, sa kabilang banda, siguradong makakapasok din tayo sa Chaos gamit ang pintong iyon. Lulusong. Ibig mong sabihin, gusto mong kusang sumugod doon. Hindi ba't gusto niya ang susi? Ihahatid ko ang susi, mismo sa tapat ng pinto niya. Nasisiraan na kayong lahat ng bait. Ang kusang pagpasok sa mundo ng Chaos ay parang tupa na kusang papasok sa lungga ng lobo. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Hahayaan na lang ba nating tuluyang maglaho ang kaluluwa ni Yaya? Pwede nating protektahan ng Fengay at maghanap ng iba pang pambihirang kayamanan at lunas. Mga kasama, ang nakikita ninyo ay isang walang pag-asang sitwasyon. Pero ang nakikita ko ay ang tanging paraan para mabuhay. Kung mananatili lang tayo sa pagtatanggol, isa-isa tayong wawasakin. Ang tanging pagkakataon nating manalo ay ang sugurin sila mismo sa tapat ng pinto nila. At doon sa kanyang teritoryo, ipaglaban ang ating tanging pagkakataon na mabuhay. Senior Chu, hindi naman sa natatakot kaming mamatay. Pero kung may mangyaring masama sa inyo at kay Leader So, paano na si Yaya? Paano na ang alyansa? Wala na talagang magiging pag-asa para sa buong Xianye. Bakit napakabilis? Wala na tayong oras. Nakapagdesisyon na ako. Ang sino mang gustong sumama sa akin ay manatili. Ang mga natatakot ay maaari nang umalis sa alyansa ngayon. Hindi ko kayo pipilitin. Handang mamatay at mabuhay ang pamilya So kasama si Senior Chu. Chindian, lubhang mapanganib ang pupuntahan mo. Ikaw at si Yaya. Sasama ako sa iyo. Hindi pwede. Makakatulong sa akin ang lakas ng baluti ng unang hari. Konektado rin sa dugo ko ang sumpa kay Yaya. Kaya ko ring tulungan kang pasanin ito. At higit sa lahat, mag-asawa tayo. Ang labanan mo ay labanan ko rin. Bumibilis na ang sumpa. Naramdaman niya ang ating paninindigan. Pinupuwersa niyang mapabilis ang sumpa. Gaano pa katagal ang natitira sa atin? Pinakamatagal na ang 7 araw. Ama, ina, kailangan ninyong bumalik agad. Yaya. Tandaan mo ang bili ni Ama. Ang lakas mo ay nagmumula sa iyong puso. Basta't matatag ang iyong puso, walang anuman ang makakapagpabagsak sa iyo. Opo, tatandaan ko po. Nasa loob nito ang agimat na inihanda ni Ina para sa iyo. At marami pang magagandang sutla at kasuotan. Senior Su, kayo na po ang bahala sa aming tahanan. Huwag kang mag-alala, umalis ka na. Habang narito ang matandang ito, hindi magkakagulo ang mundo ng mga immortal. Ito ang aking medalyon ng Chaos. Durugin mo ito sa oras ng matinding panganib. Iulat na inatake ang palasyo ng dragon sa kanlurang dagat. Ano ang sugo ng Chaos? May kasama siyang hukbo ng mga hindi mamatay metay na buhay na bangkay, na biglang sumalakay sa palasyo ng dragon. Hindi na makakatagal ang Haring Dragon, Senior 2. Kailangan muna nating sagipin ang lahi ng mga dragon. Hindi. Sundin ang orihinal na plano. Aalis na tayo, pababayaan na lang ba talaga natin ang lahi ng mga dragon? Tutulungan natin. Bago ako pumunta rito, nagpadala na ako ng enerhiya ng aking espada sa Haring Dragon. Ha ha ha. Sapat na yun para makatagal siya hanggang sa makabalik tayo, ha ha ha. Chuyun, matagal ka nang hinihintay ng aking Panginoon, sumunod ka sa akin. Reyes. Ha ha ha, lalo pa siyang lumakas. Ina. Ina, buhay ka pa. Sa utos ng aking Panginoon, binabantayan ko ang pintuang ito. Mamamatay ang sinumang manggahes na pumasok. May kakaiba sa kanya. Walang laman ang kanyang kaluluwa. Hindi maaari, siya ang aking ina. Isa lamang siyang papay na kinokontrol. Napakalakas ng espadang iyon. Noong nabubuhay pa siya, siguradong nasa rurok siya ng kapangyarihan ng isang immortal emperor. Huwag mo na siyang saktan, Chuyun. Huwag mo siyang sasaktan. Ang tanging gusto lang niya ngayon ay patayin tayo. Lola, mag-ingat po kayo. Huwag mong apihin ang aking ina. Kahit na gusto ninyong pumasok ngayon,
Maaari naman. Pero lagpasan niyo muna ang bagong pagsubok na inihanda ng Panginoon para sa inyo. Saka na tayo mag-usap. Ikaw. Ayaw kong mabawasan ng ating mga tagapangalaga. Ang alak na ito ay tinatawag na isang tagay ng paglimot sa kalungkutan. Ngunit ang tunay nitong gamit ay ang pagpuksa sa mga demonyo.